malaki umanong halaga ng pera ang may kinalaman sa pagkawala ng 34 o yung 34 tinatawag na sabungero or 34 missing sabungeros noong 2021. Sa initial po na natatanggap na impormasyon at dahan-dahang inilalabas sa media ng pamahalaan, NBI, DOJ at PNP, di umano ang malaking perang ito ay napanalunan ng mga sabungero. May sapantaharin na pwedeng may nangyaring hindi maganda kaya nanalo ng malaking pera. Natalo ba yung bangka sa sabong? May malalaking tao at sino ba yung mga natalo sa sabong nitong mga sabungero kung bakit buhay nila ang naging kapalit? Yan po ang anggulo na inaabangan at tinitingnan. Actually, marami pong issue, maraming sinisilip na mga posibleng dahilan kasi hindi po mangyayari na sabay-sabay mawawala ang 34 na mga sabungero kung walang malaking tao at kung walang malaking perang involved. Usually sa mga sabungan, isa, dalawa lang ang yung nagkakaroon ng problema after ang sabong kasi ang sabong ho ay talagang mano-mano. Malakihan po ang isabong. Milyon-milyon po talaga ang pinagtatalo ng pera dyan. Kaya ang investigasyon na gagawin mula sa mga financer, operator, mga sabungero, security guard, may-ari ng venue, lahat po yun sasailalim sa masinsinang investigasyon. Noong 2021, nagkaroon po ng initial investigation dyan pero nawala. Sa kung anong dahilan, hindi rin natin alam. Yun din ang inaalam ngayon ng gobyerno, bakit noong 2021 walang nagpursige na seryosong investigasyon sa kabila ng 34 na buhay ang pinag-uusapan. Ang malaking tulong nga po, katulad ng sinabi ko doon sa isang video natin, ay yung isa di umanong security guard ang lumutang at nagiging testigo na ngayon ay nasa ilalim na ng proteksyon ng pamahalaan na nagsasabi kung ano ang kanyang impormasyong nalalaman. Pero hindi pa ho sapat yun ang pagkunan dahil security guard yun. May malalalim pa kasi nga malaking pera at milyong pera ang posibleng sangkot kung bakit nawala ang mga sabungero. At ngayon po ay subject for investigation at retrieval na gagawin ng DOJ. Nakipag-ugnayan na po sa Philippine Coast Guard para sa SIDIN puntahan yung Taal Lake kung saan doon itinuturo na doon daw inilibing ang mga sabungero. Taal Lake, grabe, nasa paanan ng Bulkang Taal. Mahirap hanapin, malawak po kasi yung Taal Lake na yan eh. Apektado pa yung mga naghahanap buhay. Alam nyo naman yung Taal Lake, yung kinukuha ang masarap na isdang tawilis. Kilalang kilala yung tawilis na yan sa Laguna, Batangas, Southern Tagalog, kasama na sa Cavite. Pero kung ganyan na pinagbauna ng mga sabungero, baka maka-apekto sa pagkain ng mga taga-Southern Tagalog. Kahit mga taga-Metro Manila, nakakarating din yung tawilis na masarap na isdang yan sa mga palengke. Anyway, so kaya dahan-dahan din ang mga statement ng Department of Justice tungkol dito kasi nga alam nilang napakaseryoso, malalaking tao ang posibleng imbestigahan. At kung may kinalaman, ang siyang pananagutin. Kasi yan po yung policy ni Pangulong Marcos. Rule of law. Pag may issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan sa korte, due process. Mabutit ganon. Kaya yung mga pamilya na ilang taon nang lumuluha, nagluluksa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Baka ito na yung tamang panahon at paraan na madiscover ng pamahalaan through NBI, Police at Department of Justice kasama ng tutulong ang Philippine Coast Guard para masisid niya po yung Taal Lake. Baka ito na po yung pagkakataon. Pero kung noong 2021 pa ibinaon yan,
medyo mahirap na ho yan kung baka hindi na ho talaga makilala rin. Pero at least mayroong lead. Dati noong araw parang suntok sa buwan eh. Basta nawala, hindi malaman kung paano nawala at kung saan pwedeng nagpunta. O ngayon, meron ng impormasyon doon sa Taal kaya yun focus. Kaya hindi lang ho yung paghahanap kung nasaan yung mga biktima, kung hindi ang hinahanap ngayon at masinsinan at seryoso ang ating pamahalaan. Kahit si General Nicolas Torre, ang ating PNP chief, kanya raw pananagutin ang lahat, kahit pulis pa yan. Kasi may report na posibleng ang pulis may kinalaman. So sabi niya, kahit active na pulis or dating pulis o kahit na sino may impluensya, no one is above the law. Ayon kay General Torre. So pananagutin talaga nila. Yan po yung magandang pagkakataon. Sana po magtuloy-tuloy na ito para naman po mabigyan ng hustisya ang pamilya. Higit sa lahat yung mga akusadong maaaring may kinalaman talaga o guilty sila sa kailang pakiramdam. Abay, mabigyan din ng hustisya para may pagtanggol ang kailang sarili sa korte kung sila mayroong rason para patunayang walang kasalanan. At may rason din naman sila ay papanagutin sa ating umiiral na mga batas. Hindi po biro yan. Hindi po pangkaraniwang kaso ito. Kasi ito, buhay ang pinag-uusapan. 34 missing sa Bungero. May mga pamilya yan, may asawa yan. Kwentahin mo lang na tagagalawang anak. O di times 3 na yan. Bawat isa kasi may asawa at 2 anak, halimbawa. Di ba? Ang daming nagluluksa, ang daming naging kawawa. So mahigit na 100 tao ang pwedeng nagluluksa dyan, hindi lang. Kasi nga, pag kinuwenta mo yung anak, asawa, kapatid, magulang ng bawat isa sa kanila, napakarami nung naghahanap ng katarungan na yun. At ngayon, inuulit natin, tayo nakatutok sa isyong ito. Nagbabalita lang naman tayo kung ano mga impormasyon, pero sensitibo ang impormasyon, sensitibo ang ebidensya, kaya hindi po inilalabas pa sa media ang mga detalye ng impormasyon. Kasi sensitibo. Kailangan ma-identify, kasuhan bago hulihin. Pero meron ng lead, meron ng sinasabi ang mga otoridad. Big time, malaking tao, ma-impluensya. At inaamin na nga ni Secretary Remulla, hindi ganun kadali. Banggain daw yung mga taong yan, kung sino man yan. Secretary Remulla, ipakilala mo na ikaw isang Caviteño. Matapang ang Caviteño. Kapag pagpapatupad ng batas ang pinag-uusapan ay dapat panindigan mo talaga yan. Katulad ng ginagawa ni General Torre na kahit sino kanya daw pananagutin. Active o retiradong pulis pagsangkot yan ay mayroong malaking kinakaharap sila. Ayan po ang update sa isyong hindi pangkaraniwan. Actually, sensitibong issue po yan. Good luck sa mga otoridad. Justice for all. Katarungan para sa naging biktima. Katarungan din sa mga posibleng maging suspect na sila ay dapat pakinggan din para ang kailang panig ay kanilang maipagtanggol.